in the City of Manila sapagkat nakikita po namin sa aming mayora ang tunay na challenge at pagbabago upang maibalik. Sabi nga namin, let's make Manila great again and let us bring back the glory that was lost. Bring back the glory of Manila again. Ayun. Thank you, Ma'am Remy. Very inspiring discourse there. So para maano natin ang ating viewers, can you tell us more about the party that you are representing, yung pangalan and what it stands for and all these? Actually, ang aming partido po ay Kilusang Bagong Lipunan. Okay. Siguro bata pa lang po ako. I was siguro around 8 years old to 9 nung namulatan po ako sa KBL. So, nakita ko naman yung talagang magandang naging outcome po ng Pilipinas noon na syempre nadala ko po yan hanggang sa edad ko ngayon na 47 na ako. So, kaya nandito po kami para ipagpatuloy po yung advocacy din ng partido ng KBL o Kilusang Bagong Lipunan na ito po ay mai-apply pa ngayon na may pag-asa pa na pwede pa tayong bumalik dati sa pag-unlad. Kaya kasama ko po ang aking Vice Mayor, ayan, aking mga konsehal, na talagang iisa lang po yung layunin namin, maibalik po sana yung dati at magkaroon ng tunay na pagbabago. Ayun. Natanong ko kanina kay Ma'am Mayora yung kanyang paano siya nakapag-start sa politics. Kayo po, Ma'am, paano po ba kayo nasimula sa pagpasok sa politika? Actually, nakapag-start po ako sa politics way back 1998. Kumandidato din po tayo bilang konsehal sa lungsod ng Maynila representing District 1. However, sabi nga, there is always perfect timing for everything. And then afterwards, nag-work po ako dun sa Court of Appeals. And then after Court of Appeals, dun nga po ako nakasabak sa politics. And after na hindi naman po tayo pinalad na makaupo, ay nag-work po ako sa Manila Barangay Bureau sa City Hall ng Maynila. And then balik ulit po sa politics with our mayor. Ayun. So actually, may experience na rin po pala kayo sa politics, both of you. Yes, actually. Nung kabataan ko po, naging SK ako, and at the same time, very active po ang aking mama at papa sa foundation po namin during that time, yung Good Parents for Good Children Foundation, na kung saan dito po talagang inumpisahan ng aking mga magulang na ipangulat sa amin yung pagtulong ay hindi para lang sa isang politiko, kundi kahit na individual na tao ay pwedeng tumulong basta nasa puso mo lamang. Ayun, okay. Of course, recently, meron tayong, we've been hit by yung mga flooding, I'm pretty sure yes, that's a concern na talagang tinututukan din ninyo. Maybe you might want to share regarding that. Sa Maynila kasi talagang, dati parang wala naman ako masyadong ma-experience sa baha. Pero nung lumaki na ako, doon ako nagulat na grabe pala ang baha. Because siguro sa basura na rin, kailangan talagang tutukan yung basura yung mga drainage, kung paano yung sistema ng pagtatapon ng bawat barangay. So lahat po ng yan dapat tutukan natin para matulungan po natin na maiwasan bumaha. Kasi mahirap pag bumaha po sa isang lugar, lalo na sa Maynila, maraming sakit po ang maidudulot niyan. At the same time, syempre yung mga kabahayan po dyan, marami pa rin mga depressed areas. Sila po yung talagang direct affected ng mga baha. So isa po yan sa ating tututukan, kami ni Vice Mayor, yung pag-implement po ng tamang pagtatapon ng basura at paglilinis po ng mga drainage. Ipapacheck pa po natin lahat yan kung ano na yung mga naging programa talaga sa Maynila para matulungan po natin lalo na maiwasan yan. Yun, that's very, very important. Kasi lalo na parang recently talagang grumabi. Alala ko, hindi naman ganun kagrabe yung mga baha. Minsan wala pang 1 hour. Grabe na ang baha. Nagugulat ako, ma'am, baha na dito, baha na. Wala pang isang oras, ganun na katindi po yung baha. Grabe. So, kailangan talagang tutukan yan kasi lalo na Premier City, Maynila, yan yung talagang pinakasentro. So, dapat yan yung unang-unang binibigyan ng action para kahit paano, hindi naman masyadong
kumbaga maubos yung area sa Maynila, puro basura. Actually, napansin ko po ngayon ang Maynila, Vice Mayor, siguro naman napansin niyo ang Maynila ngayon. Talagang Ang daming basura. basura. Baka wala ng truck. Ewan ko kung saan napunta yung mga truck. Ilan na lang kasi nakita ko nag-iikot. Nako. Kaya kailangan matutukan po yan yung sistema ng pagtatapon Oo nga eh. ng basura. Siguro din po, marahil kaya nga po kami ay nasa partido ng kilusan ng bagong lipunan para na that is under Apolacay. Merong disiplina talaga ang mga Yes. tao. At saka tama po si Mayor sapagkat hindi naman po ganun kabahain nung maliliit pa tayo, di ba? Hindi pa nga O po. medyo mas may edad ako kay Mayora, pero hindi ko naranasan yung talagang Sobrang- pinabot ako ng baha galing sa school, ma'am, nung nasa LEO ko. Kaya nga po yan, disiplina, tsaka yung kalinisan, Yung meron silang sistema, Green Revolution. yes. That's why kami, Kilusan Bagong Lipunan, kami naman po sa aming team, kasama si Mayora, kilusan ng pagbabago ng Maynila. So maaaring yan po ang magiging plans at proyekto ng ating Mayora. Kasama po kaming lahat upang yung disiplina nga, yung mga basura na dapat po Sistema. natin linisin. Yung sistema po na dapat pong baguhin. Ayun. Yan po ang pagbabago ng Maynila under the leadership sa pangunguna ni Mayor namin. Ayan, okay. Ako, meron lang akong konting na-notice nga din yung sa pagka ko sa Singapore, yung siguro ginagawa nila sa sobrang dalas ng pagkolekta ng basura. Hindi nila inaalaw kasi na magkaroon ng accumulation of garbage, no? So, nangyayari dahil wala nang accumulation of garbage, wala rin mga langaw. Oo. So, walang breeding ground na langaw. So, dun sa Singapore, unlike dito sa Pilipinas, usong-uso yung mga tawag dito, screen, di ba? Sa Singapore, walang screen. Walang screen. Hindi nagsiscreen. Wala rin langaw. Walang kasing langaw. At saka pati lamok, wala rin. So parang akala ko lagi, tropical country, kaya talagang ganun. Nandun sa Singapore, mas mainit nga doon, mas tropical pa nga sila kaysa sa atin, pero walang langaw. So nakita ko, ang dalas parang twice a day yata yung pagkuha ng basura eh. So never talaga magkakaroon Kumbaga hindi nila pinaparami yung Hindi basura nila pinaparami. na So, kung kailan kukunin. Oo. So never mo makikita na magkakaroon ng accumulation. Tama. Dito talaga. Na nilalangaw na to the Oo. point na isang bundok na yung basura. Yun. Ay, which is, kaya nga Diba? talaga. Eh syempre, pag isang bundok na yung basura, nakatiwang-wang dyan, tendency sila langawin. Lalangawin. Kasi Kasi langaw na yan, dadapo na sa mga bahay natin. Yes, yes. Kasi sa sobrang daming breeding ground, di ba? Yun yung nangyayari. So siguro baka posibleng kung gagawin natin yun sa... Talagang tututukan Diba? po natin. Yan yung isa sa mga programa ko, maging environmentalist din po ang Manileño, na somehow maging aware sila kung paano po proteksyonan yung kapaligiran, dahil ito rin po ang magbibigay talaga ng masamang effect sa ating katawan at mabuting effect kung kagandahan po natin yung sistema. Tsaka yung serbisyo po, dahil under DPS yan yung paghahapon Yes. ng mga basura. Oo. Ang totoo naman po yun. Minsan, yung mga truck hindi available. So, iiwan yung mga basura everywhere sa mga kalye-kalye po. So, ang dapat tututukan natin po, Mayora, yung DPS, Department of Public Service, wherein talagang consistent ang paghahapon ng basura. Eh minsan kasi sa Maynila po Vice, madaling araw, kailan tulog yung tao, doon magkukulik. Doon mag-overhead. Doon magkukulik. So, syempre, hindi nagiging systematic kasi yung tao basta tulog pa ako, iwanan ko na lang sa dapat may tamang oras. Tsaka tama nga yun, yung suggestion nyo po, dapat twice a day. Kasi lalo na laki ng population sa Maynila, sobrang dense. maraming nakikreate na basura. So yan yung talagang kailangan mabago rin. Tsaka yung mga truck na sobrang luma na hindi na makapasok. Oo. Hindi ko malaman kung yung truck ay tatapon o yung basura. Sa sobrang luma na ng mga truck. Sabi ko, ang gulo nga, parang hindi ko alam kung yung truck ang basura o yung... Kaya dapat talagang ang question dito is yung tamang paggamit ng budget. Yung pamamahala sa Maynila, kahit ano kung sabihin natin galing ng isang tao,
kung hindi maayos yung pamamahala. Kailangan may sistema, maayos yung management, at the same time, transparent, be transparent sa lahat ng programa. Yan po yung aming isusulong na isa sa paraan ng tunay na pagbabago na malaman po ng taong bayan yung budget saan ba talaga dinadala. Ayun, okay. Alam nyo, meron akong naalala parang insight dito sa pagkukolekta ng basura. Alala ko, sa isang city doon sa isang lungsod doon sa Brazil, ang pangalan Curitiba, ang pangalan ng so Curitiba is the name of this city. Meron silang napaka-innovative na mayor dati. Ang pangalan niya ay Jaime Lerner. So si Jaime Lerner, meron siyang talagang out of the box thinker siya. Sabi niya, maraming mga parang Pilipinas din kasi, mga eskinitang maliliit na hindi nadadaan. Siyempre, hindi kaya daanan nung the garbage truck. No? So, meron sila din, ang ginawa niya, meron tayong, maririnig nila yung music na alam nila doon pupunta pag nandiyan na. Tapos, meron silang incentive, para doon sa mga inner areas na parang may binibigay silang canned goods. Yung mismong as an incentive para dalhin nyo sa amin yung basura nyo. So, gano'n na nangyari. So, yun, naayos talaga yung sanitation doon sa Curitiba. Sa tingin ko po, pagka na-apply sa Maynila yan, magtatapon ka ng basura, may canned goods. Ang linis ng Maynila. Maganda yung suggestion niya. Sigurado kasi, mas mabuti nang maglinis tayo. Kasi merong kapalit na canned goods. Lalo na marami mo. So, may incentive. So, lagyan din natin talaga ng disiplina at incentive yung Maynila. Kasi, yan yung nag-create ng hindi magandang yung health na concern ng mga tao, nagkakasakit, yung kapaligiran, syempre, polluted na nga yung Maynila, dagdagan mo pa ng basura. So, kailangan siguro natin ng mga makabagong truck. Oo nga. O at least yung system sa pagtatapon. Kasi araw-araw, ako ayoko talaga po ng kalat. Kahit sa amin, sa bahay mismo, hindi pa napupuno yung basura, ay naku, itapon na yan. Kasi iniisip ko magkakreate ng langaw, langgam, ipis, daga. So, ang daming mangyayari. Kaya sana sa Maynila, ganun din po tayo. Iba kasi, sinasabit pa sa gate Usong-uso na yan sinasabit pa sa gate. Na isang bulk ng basura nakasabit, tumutulo-tulo pa siya. Ganun din yun kasi yung amoy niya hindi mawawala. So, di ba Vice, yan yung ating isa sa mga gagawin na talagang tutukan po yung environment sa Maynila. Kasi ina-aspire po talaga namin, all of us also na gusto na ang Philippines ang naging globally competitive in terms of economy and tourism. Yan nga sa kalinisan po. And that will start dapat sa Manila po, sapagkat ang Manila po ay capital city ng Philippines. And I think ayan po ay magagawa po namin pag naumpisahan sa Maynila. Yun. Alright. Well, malapit po tayo sa ating end of our segment, no? Yes. Kasi later magkakaroon ng maybe both of you or either of you would like to add a few things or mga mensahe here. Pinauubaya ko na po na talagang bigyan ng pagkakataon ang ating pong pinaubaya ko po na bigyan ng malaking pagkakataon ang aming mayor sapagkat siya po ang magiging new leadership na pinapangarap po ng bawat Manileño na ang lungsod ay ng Maynila ay magkaroon ng tunay na pagbabago upang maipagmalaki hindi lamang po na kami po ng mga Manileño because the next generation to have a secure future. And ayan po ang magpapaliwanag po. Ayan, syempre, narinig niyo ang ating Vice Mayor. Ang maganda po sa aming samahan at ang aming layunin ay yung unang pagkakaisa. Nandyan po yung pagmamahal, pagmamalasakit, at gusto po nating programa na maibaba. Ang hiling ko lang po sa Manileño ay buksan po ninyo ang inyong mga puso para sa mga taong gusto rin pong maglingkod para sa ating bayan.
kami po ay nandito dahil gusto lang namin ipakita sa inyo na ang totoong maglilingkod ay bababa at kakatok sa inyong mga tahanan. Hindi lamang dahil sa panahon ng eleksyon, kung hindi kahit anong panahon at oras, dapat ang maglilingkod ay nandyan palagi at nakikita ninyo. Actually, sa aming grupo, talagang ang aming sistema ay bumaba sa laylayan. Kumatok sa kanilang mga tahanan at magdala ng direktang tulong. Hindi lamang po para kami umakyat sa stage, magpakitang gilas, magkaroon ng magagandang ilaw. Hindi po yun ang isang taong maglilingkod. Ang taong maglilingkod, ibababa ang kanyang paa sa lupa at yayakapin po ang lahat ng Manileño sa Maynila. Yan po ang gusto namin gawing programa sa Maynila, na magkaroon talaga ng tunay na pagtutulungan at paglilingkod po para sa taong bayan. Ito na po ang pagkakataon natin sapagkat maituturing po natin itong pangalawang buhay na. Naranasan po natin ang hirap ng buhay, dumaan po tayo ng panahon ng pandemya, pero para tayo po ay makarating pa sa araw na ito, ibig sabihin ng Panginoong Diyos ay binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon na talagang maitama at maipakalap ang kabutihan po para sa tao. Kaya sana po sa Maynila, abangan po ninyo kami sa aming paglalakad. Kami po ay samahan ninyo at pakinggan ang aming programa dahil ito po ay para sa inyong lahat. Maraming salamat. Alright, thank you very much, Mayora and Vice Mayor. Thank you for being here with us. Thank you. Maraming salamat sa pag-share ninyo sa inyong mga views and yung mga plataforma, ng mga projects and yung mga gusto niyo makita para yung vision ninyo para sa bagong Maynila. Maraming salamat po. Thank you so much. Alright. So ladies and gentlemen, don't forget, stay tuned. Ang next part ng segment na ito ay kakausapin natin ang mga kandidato para sa pagkakonsehal, no? So again, we thank our two main guests, mayoral and vice mayoral candidate. Nandito po si Ma'am Mara Tamundong at si Ma'am Remy Oyales. Maraming salamat po sa inyo.